fam, welcome back to another vlog. So it's our 11th day and our last day here in Japan. 10 o'clock na ng umaga ngayon and naka-check out na tayo fam dito sa the 1-5 Hotel. 10 a.m. ang check-out nila. I know medyo maaga but that's their policy, so we have to follow. So ngayon naka-check out na kami. Pwede naman mag-iwan ng mga bags sa kanila. Pakita ko yung pwedeng pag-iwanan ng bags. Pero yung hotel fam, hindi sila accountable dun sa mga bags. Unlike other hotels like yung APA Hotel na magpapaiwan ka tapos ililista nila. Dito sa The 1-5, kanya-kanyang iwan, no? So yung mga importante yung gamit, dali ninyo. Although safe naman dito sa Japan. Pero just a reminder, no? Paalala lang na yung luggage storage nila dito hindi siya managed by hotel. So, kanya-kanyang iwan lang ng mga guests. So, yun fam, we're checking out of the hotel. Grabe, uuwi na tayo. Parang kailan lang yung kakarating lang natin ng Tokyo, tapos umuulan pa na dumating tayo ng Airbnb. And now, we're going home. Grabe, no? So, tala, pakita ko sa inyo yung loob. By the way, fam, this is the 1-5 Osaka Namba. And location-wise, grabe. Like, sobrang ganda ng location ng hotel na to. Konting lakad mo lang, Dotonbori na. Konting lakad lang din, Nipponbashi na. Napakita ko naman kung paano pumunta ng Universal Studios from here. Super okay ng location, no? Kaya, i-recommend ko rin ito. Kung gusto niyo ng hotel na malapit sa Dotonbori, stay here. Malinis yung room, maganda yung mga beds. Although wala silang daily cleaning, no? Just a note lang na hindi sila naglilinis pero nagpo-provide sila ng towels every day. Pero honest feedback lang fam ha. Kasi baka mamaya sabihin nyo, recommend ako tapos may experience nyo dito. Ang honest feedback ko lang sa kanila, yung rooms maganda, na-update nila. Yung toilet, medyo luma yung toilet nila. Kaya sometimes, parang may konting amoy lang yung sa drainage yata ng toilet. Pero other than that, super okay nung stay namin dito. So, yun lang. Kung medyo meticulous kayo pagdating sa toilet fam, yun, baka sakali lang na hindi siya maging okay sa inyo. Pero kung carry naman, hindi naman siya ganun ka major, pero kung carry naman kayo doon and gusto nyo lang super lapit na location and super lapit na hotel sa Dotonbori, go kayo dito. So, yun lang. At least share ko sa inyo. So, tara, tignan natin yung pinag-iwanan natin ng gamit. Ito yung reception area nila. Tapos, dito nyo iiwan yung mga gamit. Ito fam, dito kami nagtabi ng mga maleta. Yung mga valuables, kinuha namin. So, ito yung iwanan nila ng luggage. Pero kanya-kanyang accountability siya. Morning! Last day in Japan! Let's go! And we're out! Hello! Malamig! It's cold! It's cold pero masarap. Last day in Japan! Woo! We survived our 11-day trip in Japan. Ngayon, hindi pa tapos ng shopping. Pupunta ulit ng Don Quixote. Ala, shop pa more. Malimot pa mo. Oo. Kasi 8 p.m. pa yung flight fam. Yung flight ng Seb from Kansai to Manila. Yun yung flight namin. Tapos, nag-schedule na ako ng airport transfer service ng 3 p.m. pick-up sa hotel. So, meron pa tayong about 4 hours before our pick-up time. Let's go! Ito yung nilalakad namin, oh. Ayan lang yung donkey fam, oh. Super lapit lang sa hotel. Maganda talaga yung location ng hotel. Marirecommend ko siya. Yun nga lang yung toilet lang medyo luma-luma. Ayan, si Mamang, oh. Yes! Ayan na po ang Don Quixote. Ito po ang ayaw tigilan ng donkey. Ayan, mga ayaw tumigil sa donkey. Sige, sunod ako sa taas. Dito lang ako sa labas lang. Fam, ito ang Dotonbori sa umaga. Mas gusto ko siya sa umaga kaysa sa gabi na maraming mga lights. Kasi sobrang peaceful niya. Sa gabi kasi super daming tao dito eh. Pero sa umaga yan, mas ma-appreciate mo siya. Ayan yung river cruise. Ang cute oh. May morning exercise pa sila. Gusto kami sa donkey. Yan na sila. Best shopping award goes to ito na ang Dotonbori sa umaga. Actually magla-lunch time na 11:30 ng tanghali. Okay fam, time check 12:10. Tapos na kami mamili sa Matsumoto Kiyoshi. Mga favorite items, mga shampoo and facial wash. Dito na tayo. Let's go to Shinsaibashi.
Yan ang Shinsaibashi. Walang masyadong tao kasi yung mga tao ay nasa tour. Let's go. Kakain tayo dito. Tatry ulit natin kumain sa Yakiniku Like Fam. Yung hindi natin nakainan kagabi dahil sa haba ng pila. Tingnan natin ngayon kung mahaba pa rin. Although lunchtime ngayon. 12:15. We'll see. Oh, mas na-appreciate ko talaga siya sa umaga. Mas feel na feel mo. Sa gabi kasi hindi na sa dami ng tao. Yan yung Donkey Fam. Let's go tawid tayo. Wait. Namnamin na ang lamig. Pag uwi ng Pinas, mainit na. Ito Sugi Drug. Oh. Ito yung binila natin sa Nagoya, di ba? Ito fam, itong item na to. Aside from Ruihi, ito yung ginamit ko sa paa ko. Ako, napakasarap. Kung naglakad ka ng mahaba dito, lagay mo lang yun sa paa. Sarap. Ayan ang Yakiniku Like. Wala ng pila. Makakain na tayo. Order na tayo fam. Ito kay Papang Kobe beef set. Okay. Ayan na po ang unang luto nila sa Yakiniku Like. Hello. Okay, tayo ay magluto na. Wagyu agad. Meron tayong soup. Ayan sa luto. Ayan. Oh. Ito mo yung dalawa. Okay, let's start. Beef skirt steak. Let's eat the wagyu. Okay, tapos na tayo mag-lunch fam. Kilala nyo na yan. As usual. Hintay lang namin sila. Time check 1:10. 3 PM tayo sunduin. So 1 hour and 50 minutes before our pick-up time. Dapat mga ito makabalik na ng hotel kasi magpapak pa kami. I mean, magre-repack pa kami kasi may mga binili pa sa Matsumoto. Nadaan lang kami ng Shinsaibashi saglit. And ang ganda oh. Okay fam, transfer service na kami. Going to Kansai. Bye. Bye, Osaka. Hindi na ako nakita, puro wag na ako ngayon. Bye, Lucas Story. Bye Japan. Bye, Japan. It's time to say goodbye. Punta muna tayo ng Kansai Airport. Okay, Kansai Airport na kami fam. Ayun na yung service natin. Ang lamig dito, grabe. Itong island na ito ng Kansai, napakalamig. Yan ang ating service. Fam, picturean ko sila. Ang lamig. Ang windy eh. Smile! Okay, tara. Kami sa airport. Goodbye, Japan. Japan na po kami. Tara, check-in na tayo. Let's go. Nakapila na kami doon for check-in counter. Iniwan ko na muna sila dahil
Magre-return ako ng pocket wifi. Ang return dito sa baba sa arrivals area. So, ganun yun, fam. Pag magbubook kayo ng pocket wifi sa Klook, i-check nyo kung pwede yung magkaibang airports yung pick up and drop off. Para kung kagaya namin kayo na nag-enter sa Tokyo, exit ng Osaka, pwede kayo mag-book dito. Okay, dito yata natin siya i-return. For return, Yeah, it's ours. Thank you. Just check it. okay. Okay, tapos na tayo mag-return, fam. Ayan, dyan ko siya ni-return. Kita tayo. Ganun lang kabilis mag-return. 'Di ba? Super okay mag-book ng packet wifi. So kung magbo-book din kayo, fam, ilalagay ko yung link sa description box. Use the code JMBankishopLook para makakuha kayo ng extra discounts. Okay, lusot na kami, fam, sa immigration. And final security check. Nandito na tayo sa shopping area. Po, ayan, ang ganda talaga ng airport ng Osaka. Papunta na kami sa gate namin. Bye! Bye, Japan. Mamimiss namin ng Japan. Bye, Japan! Hi, fam! So, it's the next day today and hindi ko na kayo nabalikan kagabi. Hindi na ako nakapag-vlog sa airport kasi sobrang pagod na talaga. Pagsakay namin ng plane, natulog lang talaga ako, as in, bagsak na bagsak sa eroplano. Ganong levels. Kagabi ko naramdaman yung 11 days na pagod sa Japan. And hindi na ako nakapag-vlog, no? On time naman umalis yung flight kagabi. Nakarating kami ng NAIA on time. Yung sa baggage, I know marami sa inyo yung nagtatanong, Kuya JM, kamusta ba yung baggage sa NAIA? Hindi ba kayo na-delay and all? Honestly, na-experience namin yung baggage problem sa NAIA kagabi. Kasi we flew via Cebu Pacific Air and nung paglapag namin ng NAIA, mabilis naman yung immigration. And nung pagbaba namin sa baggage area, may nag-announce from Cebu PAC team na yes, may problem nga daw sila sa baggage handling sa NAIA and rest assured naman na lahat ng staff nila ay gumagawa ng paraan para mapabilis yung paglabas ng baggage. So mga 12:30 kaming nakalabas ng immigration at nakababa sa baggage claim area. Nakuha namin yung baggage mga 1:05. So, 35 minutes. So, with that problem, ang ina-expect ko nga mas matagal pa. Akala ko abutin kami ng 2. Pero I was surprised na in 35 minutes na ilabas yung mga bagahe namin. So, I guess with the baggage problem, okay na din. Kasi, di ba halos ganun na din naman. Even before pa na walang baggage problem, minsan inaabot naman talaga ng 15 minutes, 20 minutes, or 30 minutes yung mga bagahe natin. So, parang ganun lang din kagabi. Mga more or less 35 minutes inabot yung paglabas ng baggage namin. Tapos after nun, umuwi na kami dito, nag-freshen up, and natulog na. And today's the next day, hapon na ngayon, and papakita ko na sa inyo yung mga binili nating items sa Japan, no? Magsimula tayo sa, actually, ayan, nasa likod ko, sa bag ni Mamang. Diba, singit ko na rin yung Japan haul natin. Hindi na natin siya isa-separate vlog kasi maikli lang naman yata yung vlog ko kahapon. So, ito fam, magsimula tayo sa unang bag na nabili ko. This is a Coach bag, no? Para kay Mamang. Inisip ko na talaga yan bago pa man kami pumunta ng Japan. Sabi ko, gusto kong bilan ng bag si Mamang para remembrance din ng first Japan trip niya. So, ayan. Nabili ko ito sa Don Quijote. Maganda bumili ng mga bag sa Donkey kasi may mga discounts, tax-free pa and all. And yeah. Next item na binili natin is this bag from APC. So, ang story nito, matagal ko nang gustong bumili nitong APC. Like, sa Bangkok trip pa yata, lahat ng mga malls na nadadaanan ko, tinitingnan ko to. I remember sa Korea, nagtingin din ako. Sa Singapore, naghahanap din ako ng store nito. And naalala ko sa Busan, nagtingin din ako nito. Tapos, inisip ko na talagang bumili. Kaso nung mga time na yon, inaayos-ayos ko pa yung budget ko. So, pinag-ipunan ko muna siya, fam. Kasi lately, tumatanggap ako ng mga projects, social media postings, ganyan. And yung part nung nakukuha ko doon is, iniipon ko para makabili ako ng bag. No? So, yun. Pinag-ipunan ko talaga siya since parang 3 months ago pa, alam ko na tong Japan trip na to, namin nila papang. Actually, May, nung nag-house blessing kami dito, nag-usap kami ni Tita Faye, yung kasama namin sa Japan, na gusto nga niyang pumunta ng Japan. So, doon pa lang, alam ko na we're gonna go to Japan ng autumn, October to November. So, ayun, pinag-ipunan ko na siya. Lahat ng mga extra, no, pag nagkaka-extra ko, tinatabi ko para sabi ko, bili naman tayo ng maganda-gandang bag sa Japan na pwede nating gamitin for everyday use. And isa ito sa mga nakita ko na magagandang bag na pwedeng gamitin for everyday use na hindi ganun ka mahal talaga.
No? So, this is an APC tote bag na kulay black. Ito siya. Ayan. So, it's a leather black bag. Simple lang siya, fam. As in, tote bag lang talaga siya na igaganyan mo. Ayan. Kita ba? Ayan siya. So, kinuha ko yung malaki kasi merong isa yung mas maliit dito. Sa loob niya, ayan, may nakalagay lang na APC. Tapos, yun lang siya. As in, ganyan lang siya sa loob. So, it's like a tote bag lang talaga. So, pag gagamitin ko to, baka gumamit ako ng mga pouch or organizers sa loob. So, nabili ko to sa Kyoto. Habang sila tita ay nagtitingin sa iPhone, sumingit na ako kasi sa Kyoto Kawaramachi may store nito. Okay, next items. Itong bag na to. Isa rin ito sa mga nabili ko sa Donkey. And isa rin ito sa mga pinag-ipunan kong bag over the time. Kasi hindi ko naman kaya ito ng isang bagsakan lang. Kaya nagtabi ako. Bawat may sinasahod ako na extra, tinatabi ko. And inisip ko talaga, pagdating ng Japan, doon ako bibili ng bag. Kasi nga, mura talaga sa Japan. Number 2, tax-free. And number 3, may mga second-hand items sa Japan. So, ito fam ay isang Louis Vuitton na tote bag. Ayan. And inisip ko sa Japan bumili ng second hand kasi hindi ko pa naman afford ang first hand na Louis Vuitton, lalo na yung mga ganitong tote bag. Mahal siguro, hindi ko nga alam yung price ng ganitong tote bag pag first hand. So ayan, I bought a Louis Vuitton tote bag kasi naghahanap ako ng tote bag that I can use sa mga travels natin. So ayan siya. It's a Louis Vuitton tote bag and nabili ko rin ito sa Don Quixote. Ito yung loob niya, oh. Yung loob niya is color brown. Ayan. Malaking tote bag siya. Tanan! So, sa Donkey, may mga rank-rank, something-something. So, yun. Babasahin nyo na lang kung anong rank yung matitipuhan nyo. Also, kaya bumili din ako nito kasi this is something na mapapahiram ko rin kay sis. Yan, gagamit-gamitin din niya. Next na nabili natin is itong Nike na shoes. This is for Papang naman. I also want to buy him shoes kasi mahilig din siya sa shoes. And gusto ko rin siya bilan ng shoes to commemorate our Japan trip. So parang remembrance na rin ng Japan trip namin, di ba? Nakasama si mama. So ayan, Nike shoes. Siya yung namili nito. Nabili namin ito nung last day sa Dotonbori. Ayan siya. Although sa Nike fam, walang tax-free, no? Kailan ba yung na-share ko sa inyo na wala ring tax-free? Last time yata, nung pumunta tayo ng Fukuoka sa Adidas, wala rin silang tax-free. So, ayun fam, hindi lahat ng store sa Japan ay nag-o-offer ng tax-free purchases. So, kung gaya nito, wala siyang tax-free. Okay, next na tayo dito sa mga donkey items. Okay, magsimula tayo dito. This one is a tier mask fit red cushion. Ito sabi kasi ni si super ganda nito. So, nag-try lang ako ng isa. Itatry natin to. May Cosme Award siya. Number 1 siya ng Cosme Award and LDK The Beauty Award 1 and A. Ayan. Basta marami siyang mga award. So, ano siya? Cushion foundation, no? Keeps makeup fresh for long hours with lightweight powder and skincare substance. Ayan, tier. Next naman is itong Honey Pixie Moist Silky Shampoo. Alam nyo na to, napakita ko na to before. And itong Honey Body Wash. Ini-stack ko yan dito sa toilet fam kasi super love ko talaga yung body wash and shampoo sa Japan. If you've been to Japan many times, mapapansin nyo ang ganda talaga ng mga body soap and shampoo nila doon. Kaya yan, bumibili ko doon. Next is itong Hershey's Choco Daifuku Mochi. I wanna try this one. Ayan. Tapos, ito fam, super ganda nito. Like, sa lahat ng mga donkey purchases ko, ito yung pinakamaganda for me. Bagong discovery siya sa akin kasi nung tinry ko siya doon, I felt na napaka-effective talaga niya. So, hindi ko lang alam yung pangalan niya kasi, of course, ka-Japanese siya. Ayun, dami kong binili o mga sheets. This one. Nakita ko to sa Matsumoto na sa labas. Usually, di ba sa Matsumoto, nilalagay nila sa labas yung mga hot items nila. Patches siya para sa paa. Lalagay mo siya sa talampakang and sa bukong-bukong mo. Tapos dito din, ayan. Isang gabi, during our trip, tinry ko siya. Hala, ang sarap sa paa. Kinabukasan na wala yung sakit ng paa ko. Ready na ulit sa lakaran sa Japan. Ganong levels. Kaya nung pinatry ko kina Papang and Mamang, nagustuhan din nila. Kaya, ayan, bumili ko ng madami. So, kung pupunta kayo ng Japan fam, #JM recommends,
try nyo ito. Super sarap sa paa, super soothing, lalong-lalo na kapag pagod na yung mga paa ninyo sa kakalakad sa Japan. Next items na binili ko is yung facial wash. Ito na yung facial wash na ginagamit ko. Itong ang dami ko nga nabili. Ayan o. Oh, tignan ko, baka panregalo na lang din sa Christmas. Bumili din ako ng fresh powdery sunstick ng Nature Republic. Ayan. Si Sis ang nagsabi niyan. Maganda raw. Of course, ang ating Biore sunscreen, alam nyo na yan. Sa unang-unang pagbablog pa lang natin, ito na talaga yung ginagamit ko. Tapos, ito, this one, gusto ko matry ni Sis. And Honey Matomake Stick. Ayan, Matomake Stick. So, ano siya? Parang pantanggal ng tutsyang. Kung may tutsyang ka dyan, gaganong-ganonin mo siya. Mawawala yung tutsyang. Ayan. Oh. Alam mo kung paano ko nalaman. Kasi may picture sa likod kung paano siya gagamitin. Huwag kayong mainip, fam, ha? Minsan lang naman tayo mag-sit-down vlogs and na-miss kong makipag-usap sa inyo ng ganito. Kasi pag sa travel vlogs talaga, hindi ako masyadong nagsasalita na. Kasi nga, para ma-focus yung vlogs natin doon sa mga destinations, di ba? Anyway, ito isa rin to sa hashtag JM Recommends. Nagustuhan ko rin talaga ito. Kasi during the trip, biglang namula yung mata ni Mamang dito. And hanap kami ng eye drops. Nag-search ako sa internet, which is the best eye drops if magkaroon ka ng red eyes. Tapos na mabibili sa Japan. And sabi sa internet, ito daw ang maganda. Yung ano ba to? Zero Plus Premium. Basta ito siya. Hanapin nyo lang kulay blue. Although mas mahal to kaysa dun sa mga roto na nabibili natin. Ito kasi yung lagi natin ginagamit, di ba? And ito parang magkano lang to, as in super mura lang. Ito medyo mahal siya. Times 10 yata yung presyo nito dito or times 8, mga ganyan. So premium siya. Napakaganda niya sa mata. Hindi siya kasing anghang nito. Ito kasi pag nilagay mo sa mata, as in sobrang cooling effect niya na parang maninigas na yung mata mo, ganong levels. Pero maganda rin to, fam. Pero iyon, ito naman, may cooling effect siya pero hindi ganon ka super duper lamig. Kaya mas nagustuhan ko ito. Next is this one. Ito alam nyo na to. Si Sis ang gumagamit nito. Ayan. Melano CC Brightening Essence. Tapos, Roto ulit. Siyempre, stock natin. Tapos, Ruihi, Suboko. Yung pinapakita ko nito before yung kulay red. So, tatry naman natin itong kulay blue. So, parang mas malamig yata itong kulay blue. Okay, next. Meron pa dito. Fam, huwag kayo mainip. Sorry. Minsan lang naman tayo mag-chika ng ganito. So, haba-habaan na natin. Tapos, ito tignan nyo. Bumili pa ako ng box aside sa mga sheets. Sobrang ganda talaga niya. And of course, hindi mawawala ang ating Ichiran. Staple na to dito sa bahay. Every time I go to Japan, bibili talaga ako nito pa uwi. Ang sarap talaga niya. Ito nakita ko lang to kasi Baby Zack loves biscuits. Pag tinanong mo siya, do you want biscuits? Pag natatalon yun, yes, yes, yes. So, ayan siya. He really loves biscuits like Tito. So, bilhin ako siya ng biscuits. And ang Salon de Royal items natin, ito assorted siya. So, Salon de Royal, 3 flavor siya. Yung pink, yung brown, and yung matcha. Ayan, super sarap nito pa. Tapos ito din, Salon de Royal. Tatry ko lang din. Ito pa, yung bagong flavor nila. Purple Artichoke Pecan Nuts Chocolate. Tatry natin yan. Bumili din ako kasi nakikita ko sa Donkey, ang daming bumibili nito. So, tinry ko rin siya. Tear of the Sun Cotton Stick. So, ano rin siya? Sun stick din siya. Tapos ito, for Baby Zack ulit. Mga cutie cookies na nabili ko sa airport. Ayan o. Pokemon. Para siyang lengua de gato na Pokemon. Ayan. Tapos ito din, for baby din to, print cookie, Pikachu, and si Eevee ba to? Ayan. Tapos meron din cookies na Doraemon. Oh. All of this for Baby Zack yan. Lahat. Tapos tignan nyo ha, mga cookies na binili ko kay baby, nahaluan pa nito. Sa sobrang gusto ko siya, ang dami kong binili. Di ba ma, maganda to? Okay, meron pa tayo isang bag dito. Ayan. Next na binili natin is, ay wala na sa baba. Yung Lush perfume na binili ko. Alam nyo naman na yung Lush na ginagamit ko, yung maliit lang. Yun yung gusto kong binibili kasi, ano siya, maliit lang siya sa bag. Kaya yon Lush. Alam nyo na yun, napakita ko na yun sa previous vlog. Wala lang dito, nasa baba. Next na binili natin is, yung mga binili natin sa Yodobashi camera. I've been wanting to buy this one ever since. Pero, mas inuna ko yung mga pangangailangan ko. Like yung mga MacBook, syempre for editing the vlogs. Tapos, nakailang MacBook na akong bili. Yung isa binigay ko sa editor kasi
kailangan. Tapos meron din akong personal MacBook na ginagamit and all. And I also want to buy an iPad, no, aside from MacBook. Kasi yung iPad mas handy. Saan ka man pumunta, pwede mo siyang ilabas, pwede mo siyang gamitin. Hindi kagaya pag MacBook, kung saan ka man pupunta, kailangan ilabas mo siya. Medyo malaki yung space na nakakain niya sa space mo and mas mabigat siya. And this iPad is, I also wanna share this to baby. Pag lumaki-laki na siya, ayan, si Baby Sak din naman ang gagamit nito. Kaya I bought an iPad Air M2 na Wi-Fi lang. Meron nito yung cellular, pero inisip ko kasi, parang hindi ko naman na yata kailangan ng cellular kasi meron naman na tayong phones na ginagamit. And kung cellular, dito na tayo sa phone. So sa ngayon, hindi ko ma-appreciate yung iPad with cellular, pero baka sa iba, nagwo-work yun. But for me, I don't think na kailangan ko yung cellular ones. Kaya okay na ako sa Wi-Fi. So this is an iPad Air M2 na Wi-Fi, 256 gig, ayan. And nabili ko to sa Yodobashi camera. Napakita ko yung prices nito, fam. May dedicated vlog ako nito na bumili tayo at pinakita ko sa inyo yung mga prices ng mga Apple products. And di hamak na mas maganda talagang bumili ng mga Apple products sa Japan dahil tax-free. Tapos mas mura pa yung SRP nila doon, no? So ayan. Open na ba natin? O, sige, open na natin. Ayan siya, fam. O, iPad Air. So, tinanong ko sa staff doon, sabi ko, ano ba difference ng iPad Air sa iPad? Kasi may iPad ngayon yung 10th gen. Parang parehas lang sila ng iPad Air. So, ang natatandaan kong sinabi is yung iPad Air daw, yung chip nito is pang MacBook. Yung chip nung iPad is pang iPhone. So, parang mas pinili ko yung chip na pang MacBook. Tapos, may Apple Intelligence daw ito, yung iPad, wala. Okay, let's unbox our iPad Air M2. Dito na in-unbox, no? Dalawa yung choices kong kulay nito. Yung isang kulay na Starlight, yun yung una kong choice, pero hindi na siya available. Pero, luckily, may space gray. Ayoko kasi ibang kulay niya. Masyado ng colorful. Yung blue and purple yata yun. Mas gusto ko yung classic colors lang. So, ayan. Open na natin ang ating iPad Air. So, sa loob ng box, merong iPad. Tapos, designed by Apple in California. Teka, ibabak mo na yung iPad, baka bigla akong mabitawan. This one, tignan natin. Okay, parang mga instructions lang. Okay. Parang manual, something, warranty, something, gano'n. Tapos, may kasama siyang charger. Ito yung cord niya, type C to C ang cord niya. Tapos, ito yung adapter niya. Actually, same pala siya ng charger ng iPhone 15 series. Oo, kasi yung iPhone 15 Pro Max ko, ganito na yung charger eh. Ayan siya. Yung iPhone 14, hindi pa, di ba? Type C to Lightning pa yon. Pero ito, C to C na. Same nung charger ng iPhone 15. Tapos, ngayon, buksan na natin ang iPad. Okay, atin nang buksan. Ano ba ang harap? Ito yung likod. Wow, ang ganda ng kulay. Diba? Space gray. Wow! Okay, here's our iPad. Ang ganda ng kulay. Space gray, fam. Parang okay na rin yung space gray na kulay kaysa sa Starlight, no? Parang mas happy ako na space gray yung nakuha kong color kaysa sa Starlight. Ayun, ang ganda, oh. O diba, at least ito na yung gagamitin ko pang review ng mga emails, pang review ng vlogs that I make, pang edit ng mga vlogs, pang edit ng mga videos. Basta marami akong magagawa dito sa iPad and it's very handy. Ayan, napakagaan po niya. So yun lang, fam. So again, this is something that I will share to baby pag lumaki-laki na siya at kailanganin niya na ng iPad sa studies niya, ganun. And alam nyo, fam, itong iPad, sobrang proven ko na siya na ikaw na lang yung susuko talaga. Kasi, naalala ko before, yung unang-unang Apple gadget na nabili ko was an iPad mini. And yun pa yung unang-unang labas ng iPad mini. As in, yung pinakaunang iPad mini na lumabas. I remember, parang hinome credit ko pa yata yun or hindi ko alam, basta hinulug-hulugan ko siya. Hindi ko alam kung plan ko ba siya nakuha, basta hulug-hulugan siya. And
Super tuwang-tuwa ako sa iPad mini na yun kasi yun nga yung pinaka first Apple product na nabili ko. Tapos, binigay ko siya kay mamang. So, si mama na yung gumamit for like the longest time. Kaya nga nung nag-Hong Kong kami, di ba, naisip ko siyang bilan ng iPad kasi sanay naman siya. Pero mas gusto niya na pala yung mas handy kasi mas handy na yung iPhone ngayon. Anyway, ang kwento talaga is, ikaw na lang yung susuko sa iPad. Napakatibay talaga, fam. Hindi siya kagaya ng ibang tablet. Well, hindi ko na alam sa panahon ngayon na, pero yung sa panahon dati, like mga 10 years ago or more than 10 years ago, pag may iPad mini ka or pag may iPad ka, napakatibay and ikaw na lang yung susuko. So, yun ang experience ko sa iPad. Kaya sabi ko, ito talaga magagamit mo talaga ng matagal na panahon. Kaya, okay din bumili nito. Anyway, tapos na tayo sa iPad. Next na tayo. Mamaya ko na lang to isi-set up. Ang next na item na bili ko is a wireless power bank, no? Kasi naisip ko lagi tayong on the go, 'di ba? And it's not all the time na makakahanap tayo ng outlet pang charge. Although meron naman akong dinadalang power bank. Pero yung power bank kasi na yon, may wired pa siya. Parang naisip ko kasi, malaking ginhawa pag nawala yung wired na power bank. Ito kasi ipapatong mo lang siya. So, nag-search ako, naganap ako sa internet ng power bank na dinidikit lang. Meron palang ganon. Matagal na palang merong ganon. Pero, parang lately ko lang na-discover. So, ayan. This is an Anker Mago power bank. 10,000 mAh, 7.5 watts, and stand. May stand siya. So, ito siya. Ayan. So at least, 'di ba, kapag kailangan ko mag-charge, hindi ko na kailangan na isaksak pa yung wire doon sa power bank. Tsaka para yung power bank ko na ginagamit ngayon is ma-save ko siya para sa mga cameras na ginagamit ko. Lalo na dito sa DJI Pocket 3, 'di ba? Yung Pocket 3 ko, sa buong araw ko na nagva-vlog, half day pa lang, lobat na. Kailangan ko nang i-charge. Although yung Pocket 3 ko, may isa pa akong power bank dito, 'di ba? Yung pang Pocket 3 talaga. Pero bukod doon, ginagamit ko pa rin yung power bank ko, fam. Kasi 'di ba sa buong araw, marami tayong video clips na kinukuha. So yung power bank na yun, madededicate ko na sa camera para ito, para sa phone na lang. Merong 5,000 mAh nito, pero naghanap ako ng 10,000. Kasi naisip ko, magbibit-bit na lang din ako ng power bank. E di yung malaki-laki na yung mAh para mas marami yung ma-charge ko. Sa natin. Ayun ko pala makikita to. Oh, okay. So meron din siyang start guide and manual. Tapos, ito yung charger niya. Ang charger niya is USB-A to C. Ayan. And then, ito na yung pinaka-power bank na ididikit natin sa phone. Ay, ang ganda. White na white, fam. Oh. Napaka-elegant pong tingnan. Tapos, may stand pa siya. Love it. Ang ganda. Try natin siyang idikit. Tama ba? Oh, ganun lang siya. And ayan, hindi siya nag-charge. Ino-on pa ba to? Anyway, baka wala pa siyang charge. Pero ganyan siya, fam. Tapos, may stand mo pa siya. Ayan, oh. So, pag tinayo mo siya, ganyan siya. Tanan! Ayan, so yun lang. Gusto ko lang talagang bumili nung dinidikit lang para, 'di ba, on the go tayo. Hindi na hassle pag nalobat ako, igaganto lang natin siya. Ayan. Even dito sa bahay, 'di ba, magagamit ko kapag andito ka sa part na walang outlet, dito na lang gamitin mo. Next na binili natin sa Yodobashi is itong Belkin USB-C 7-in-1 multi-port adapter. Ayan. Kasi yung MacBook, yun ang hindi ko gusto sa MacBook, ha. Ngayon, ha. Kasi dati maganda pa yung style ng MacBook, eh. Pero ngayong itong MacBook M3, hindi ko type yung saksakan ng USB niya. You know why? Magkakatabi siya. Ayan lang siya, oh. Hindi ko alam kung sa mga may MacBook kung makaka-relate kayo. Ito yung charging port niya. Tapos, andito yung USB-C port niya na magkatabi. As in, napakalapit nung distance. Kaya ngayon, hindi ako makapagsaksak ng dalawang USB ng sabay. Kasi yung ginagamit kong mga gadgets, naka USB-A pa siya, hindi ko masaksak dito. So, gumagamit ako ng connector. Kaya, hindi ako makapagsaksak ng pareho ng sabay kasi nga, magkatabi siya. Hindi kagaya ng mga lumang MacBook, magkahiwalay yan. Meron dito ng mga USB-A pa. Pero itong USB-C, yun ang hindi ko type sa MacBook, magkatabi. Kaya nahirapan ako. So, naisip kong bumili nito. Diba, doon tayo sa ikakagaan ng mga buhay natin. Yung mga simpleng ganito kasi, fam, baka kasi yung makukuha mong benefit sa kanya. Lalo na katulad ko na ang dami-daming ginagawa sa buhay, na kailangan kong magawa lahat ng mga bagay na ginagawa ko ng mabilis.
efficient, di ba? And at the same time, maganda yung output. So, lahat ng makakagaan sa buhay, iniisip ko talaga. Kaya, naisip ko, bumili na ako nito. Ito isang USB-C mo lang siyang isasaksak. Tapos, makakapagsaksak ka na ng iba't ibang USB-A. Teka, buksan natin para mapakita ko sa inyo kasing hirap naman imaginein, di ba? Fam, sorry ang haba na nung vlog. Sana huwag kayo mainip. Minsan lang naman tayo magganito. So, patience is a virtue. Anyway, ayan siya. Simple lang, fam. Ito yung sinasabi ko. Ito lang yung isasaksak mo sa MacBook. Tapos, dito mo na isasaksak yung mga USB mo. O at least makapagsaksak ako ng 2 USB. Yung hard drive ko, masasaksak ko dito. Tapos, yung USB ko, masasaksak ko dito. May HDMI pa. O, isahan na lang, di ba? Kaya kayo, isipin nyo rin kung ano yung mga makakadali sa buhay nyo. Eh, lahat naman tayo, mga busy tayong mga tao, di ba? Kumakayod tayo araw-araw para may sweldohin tayo, para may pampakain tayo sa araw-araw. So, kung ano yung mga makakaginhawa sa atin, mag-invest na tayo. We really have to make smart decisions in life, no? Okay, so that's it for our Japan haul. Marami dito yung mga donkey items talaga. Favorite natin yan. And ini-stock talaga natin yan dito sa bahay. And yung mga ibang items, mga regalo naman ito for mamang and papang. And pinlano ko naman na talagang bilhin ito for them. And itong mga purchases na ito, fam, itong lahat ng ito ay pinag-ipunan din natin, pinag-isipang mabuti. And ito yung mga bagay na gusto ko and yung mga bagay na makakagaan talaga sa araw-araw na pamumuhay natin, no? And kaya ko sinishare itong mga Japan haul na ito is para makapagbigay din ng information sa inyo. Ano yung mga items na, maganda palang bilhin sa Japan. Ano yung mga items na okay palang bilhin dahil mas mura sa Japan. And ano yung mga items na pwede nyong gamitin or pwede nyong bilhin once you go to Japan. And sana hindi nyo rin makita ito as bragging kasi yung iba nagko-comment, flex na naman, bumili na naman ng gamit, ganon. So I know we cannot please everybody and hindi talaga natin may iwasan na may mga ganong tao na magko-comments, no? But ayun fam, please know na ginagawa ko lang ito to provide information din sa inyo. And paalala lang din sa pagbili ng mga gamit na gusto natin, hindi talaga lahat kailangan nating bilhin. No? Minsan pag-iisipan natin and also pag-iipunan natin. Hindi naman to lahat impulsive buys na bigla na lang, tara, bili tayo nito, gusto ko nito, no? So, ayun. Siguro, one thing na I could share with you is to be very smart sa pagbili ng mga bagay-bagay. Isipin nyo kung magagamit nyo ba talaga siya. Isipin nyo kung maganda ba siyang investment. Magagamit mo ba siya for a long time. Makakatulong ba siya sa'yo sa pang-araw-araw na pamumuhay mo. Yung mga ganung bagay. You have to consider everything. Pag-isipang mabuti ang bawat expenses. Okay lang na bumili ng mga bagay as long as afford mo, no? So, unahin natin yung mga needs natin. Ba naging financial advice na? Kasi may mga nagtatanong yan, no? Sa Instagram and sa YouTube, nagko-comment na how do I do my budget, ganyan. Siyempre, unahin natin yung mga needs natin. Ilista nyo, ano ba yung mga every month na ginagastos ninyo? Kuryente, tubig, pagkain, groceries, 'di ba? Pati yung mga personal groomings, lahat ng mga needs, ilista ninyo. Tapos, ide-deduct nyo yan sa monthly na nakukuha niyo. Tapos, after nyo ma-deduct yan, yung may matitirang portion, 'di ba? Magtabi pa kayo ng percentage para sa ipon ninyo. Hindi agad after nung needs, wants na agad. So, may maliit na portion dyan na itabi ninyo for emergency funds, no? Kailangan may ipon din tayo, fam. And after mo matabi yung emergency fund mo, dyan na papasok ang wants mo. So with that, yan ang ginagawa kong budgeting talaga ever since. Para nakakatulog tayo ng matiwasay gabi-gabi, no? Unahin natin yung mga needs natin and yung mga funds natin before yung mga wants natin. And one thing, fam, yung emergency fund na yan, pwede mo panghatiin yan into investments. Marami ngayon, manood kayo sa mga YouTube, may mga books dyan for investments. Kasi magandang palaguin yung pera, di ba? Para hindi lang siya natutulog dyan, no? So, yun lang ang aking short financial advice. This is how I do my budget, no? So, after niyang mga yan, kapag meron akong konting naiipon-ipon sa mga wants, yan na. Dito ko na pinapasok yung mga gusto kong bilhin for me and especially for my family. So, yun lang, fam. Ang haba na nung vlog. Again, itong mga ito ay #JM Recommends na products, lalo na yung mga donkey products. Pero disclaimer lang, ha, kasi hindi porket nire-recommend ko siya, magugustuhan nyo siya. Subjective naman itong mga bagay na ito, no, na
Ito pwedeng gusto ko, pero pag tinry mo, hindi naman pala okay sa'yo. Ito, maaring gustong-gusto ko siya sa face ko, pero hindi ibig sabihin na magugustuhan mo rin siya. So ako, nire-recommend ko lang siya dahil ito yung mga feeling ko na nag-work sa akin and nagugustuhan ko siya dahil na-experience ko siya and naging okay yung experience ko dito sa mga ito. So, yung mga hashtag JM Recommends, pwede nyo yung itry, pwede hindi nyo rin itry. Kung natry nyo at nagustuhan nyo, thank you. Marami nagtatag sa inyo niyan sa Instagram. And kung natry nyo naman and hindi nyo nagustuhan, okay na okay lang din, fam. Kasi yung JM Recommends naman is subjective. Kasi iba-iba naman tayo, mga tao, no? So, yun lang. Magkakaroon po ulit tayo ng Vloggers United event on December 1. Pina-finalize pa yung venue, pero the date is final na, December 1 yan. So fam, this is the time para magkita-kita tayo ulit, no? Na-invite po ulit tayo sa Vloggers United event pag na-final na lahat ng mga details. Mag-a-announce ako sa YouTube, sa Instagram, and sa Facebook. So yun yung mga activity natin. Also dito sa bahay, nakapagdapitan vlog tayo, di ba? Nakabili tayo ng mga Christmas decors. Pero kulang pa, fam. Bibili pa kami ng mga Christmas lights na ilalagay dito sa terrace, pati sa baba, para sa Christmas party natin dito maganda yung mga pailaw-ilaw natin. So, isa-share ko rin yan sa inyo, no? Tapos, yung Japan itinerary and expenses, gagawin ko rin yan, yung 11-day trip natin, para makapagbigay din ng information sa inyo how much yung budget na kailangan i-ready kung gusto nyo rin mag-travel with your senior parents and kung gusto nyo rin gawin yung mga itineraries na ginawa namin sa Tokyo, Kyoto, and Osaka, di ba? So yan, isi-share ko yan very, very soon. For the content suggestions, fam, pwede kayong mag-comment below ano pa yung mga contents na gusto nyong makita dito sa channel and ano pa yung mga lugar or countries na gusto nyong i-visit natin. So siguro yun na lang muna, no? Magkita-kita tayo sa next vlog. Ang next vlog natin siguro yung preparation na for the meet and greet day itself, no? So yun lang pa, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. I know medyo mahaba itong sit down vlog na ito, pero kung umabot kayo dito, maraming salamat for staying with this vlog. And thank you sa mga nanood ng buong Japan trip series natin. Kung umabot kayo dito sa vlog na to, maaring napanood din nyo lahat ng mga Japan vlogs na in-upload natin. Ito fam, I'm getting a lot of comments about this kasi why Japan? Ulit-ulit na lang na Japan. Yung iba, naiintindihan kasi they also love Japan. Pero yung iba naman ay nagsasawa na kasi Japan na naman, wala bang iba? Why it's always Japan? So yun fam, sa lahat ng mga nagstay and mga nanood ng vlogs natin sa Japan, thank you so much. I really love Japan. And itong opportunity na to is matagal ko ng wish, no? First time ko pa lang na makatapak ng Japan. Wini-wish ko na yun na sana masama ko rin yung family ko dito. Parents ko, si Mamang and Papang. And this was a dream come true for me na sa wakas na isama ko rin sila sa favorite country of all ko, ang Japan. Kasi iba talaga ang Japan and happy ako na na-experience ko sa kanila yung mga magagandang experiences na na-experience ko din sa Japan. Like magandang transportation, malinis sa kapaligiran, mababait na tao, masarap na food, magandang tourist destinations, magandang weather, and marami pang iba. No? So yun, sa mga nagsasawa, okay lang din fam kung in-skip nyo tong vlog series na ito, kung sawa na kayo sa Japan, I would totally understand. Okay lang yun. Ganun naman talaga ang buhay. No? So it's totally okay. I still love you, and alam ko naman na yung mga susunod na videos, papanoorin nyo pa rin naman. So yun lang fam, if you have any content suggestions, lagay nyo na yan sa baba. And tatry natin i-consider lahat yan, pag-iisipan natin maigi, and gagandahan natin yung mga vlogs natin siya. So yun lang fam, yan ko na itong vlog, mahabang-mahaba na to, baka inip na kayo talaga. So ayun, see you sa next vlog. Lang fam, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.